Pakita ko po sa inyo yung ating mais na 42 days na. Ito po yung Dekalb 8282. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. 36 days po ito nung inisprayan natin ng huli yung chelated calcium 3K fertilizer, Anaa, heavyweight. Tinaluan natin ito ng insecticide na yung Prebaton at yung Nembesidin na may Delta King. Merong silhouette din po yun para makapit. So far, ngayon natin tinitignan na-control yung mga uod. Wala na pong mga uod. Kung ngayon po tayo mag-spray, 42 days, napakatataas na po. Sa tataas ko na 510, hindi na po kaya na lusutan. Ang tataas na po ng mais. Kaya nag-spray ako nung 36 days po ito, kasi alam ko na masyadong matataas. Nilagyan natin ito ng BB-Tol na 2 times, kaya mataas. Yan po yung may mga tinira ng uod pero naka-recover na. Mayroon pa rin na siguro mga hindi natamaan. Pero malakas po yung nilagay natin. Yung Prebaton at saka yung halong Nembesidin at Delta King, malakas po yun. Sa talong, kayang-kaya niyang i-clean up yung uod nun, kaya eto pa kaya mais. May mga nanonood tayo, may mga viewer po tayo na nagtatanong bakit daw puro synthetic yung ating ginagamit na fertilizer at ini-endorse. At sinasabi po nila ito ay dapat nyo pong malaman, dapat nyo pong matutunan, kasi marami sa atin ang talagang kulang pa sa kaalaman at hindi masyadong alam yung mga kinakain natin, yung mga kinukonsume natin araw-araw, ano ba yung mga tinatanim natin. Siguro familiar na rin kayo sa GMO o yung tinatawag nating genetically modified organism. Itong mais na ito ay mayroon po siyang lamang GMO. Dati nung mga siguro year 2003, nung unang na-introduce ito sa Pilipinas, hindi ko alam yung sakto, basta malapit po doon, 2003 siguro o 2002, nung unang inintroduce itong mais na may GMO. Dati talagang pinupupog ng uod dito. Naglalagay kami dati ng granule. Almost 20 years naman na pinakinabangan yon. Sa ngayon wala na. Nung lumitaw yung fall armyworm,
Hindi niya kaya yung itong may GMO. So yung GMO, yung odon, organism na hinalo dito sa mais, na alam natin na ang mais kinakain ng manok, at yung organism na yon natatransfer sa manok at doon pati na rin sa kumakain. Kaya kung hindi nyo alam, halos lahat ng mga product ngayon sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas hindi masyadong educated yung mga tao dito. Siyempre yung mga manufacturer gusto nilang kumita, kaya kahit ano ginagawa nilang pagkain para kumita. So dito sa Pilipinas, hindi kagaya ng Europe. Nasa Europe, yung pinuntahan natin sa Belgium, talagang kinokontra doon ng GMO, ayaw nila. Kaya pumunta ako doon para i-introduce yung new genomic technique o yung gene editing na tinatawag. Yung gene editing kasi walang organism yon, lahi yon ng ibang halaman na ilalagay sa ibang halaman para gumanda yung halaman. Medyo mas matagal lang ngayong process, pero mas safe yon kaysa sa itong GMO. So yung mga soy natin, yung mga soybean, mga product na galing ng South America na kinukonsume ng Pilipinas or ini-import ng Pilipinas, karamihan ng mga product doon meron pong GMO para sa inyong kaalaman. At alam natin na ang GMO, yung organism na yun, nakaka-apekto sa buhay ng tao. Talagang pinapaganda niya yung halaman, pero mayroong hindi magandang epekto yon sa health ng tao. Kaya naman tayo, patuloy tayong nananaliksik, patuloy tayong hahanap ng solusyon para hindi lang gumanda ang ating halaman, hindi lang gumanda ang lupa, kundi masustain din yung ating health. Ito, ang lalaki na po nito. Pag ngayong 42 days tayo mag-spray, sigurado matutusok yung ating mata dito at sa mahirapan tayo. Ang kapal po. Yan, ganyan po kakapal. Talagang kahit may tutubong damo dyan, hindi siya makakahinga dahil masisilungan na po siya. So imagine, 42 days na po ito. Ganyan po kaganda. At alos alam ko na kung ilan o gaano kadami yung aking aanin dito. So ipagpapatuloy po natin yung ating dinidiscuss o sinishare tungkol sa genetically modified organism or GMO. Kasi meron tayong mga taga-subaybay na kumi-question tungkol sa ating mga pinopromote na photosynthetic. Kung mapapansin niyo po sa ating sinisingit na video, yung yung advertise doon tungkol sa tricky fertilizer. Atin pong pinopromote ang tricky fertilizer kasi ang tricky fertilizer ay naglalaman po siya ng probiotic. At sa aking pananaliksik, ang probiotic lang na kagaya ng laman ng Yakult ang pwedeng kumontra sa organism na nasa mga halaman at taglay-taglay ng mga hayop ngayon na pinapakain natin ng mga halaman na may GMO. So hindi ko lang ma-pinpoint kung ano yung mga produkto na walang GMO, pero halos lahat ng product sa Pilipinas, finished product dito, mayroong GMO. Mag-research po kayo para malaman po ninyo. Kasi yun po ang aking ginagawa na unti-unti sineshare ko sa inyo para magkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa ating kalusugan at tungkol sa ating pagpuproduce ng halaman. So matotal, yung ating nire-recommenda na paggamit ng 3K fertilizer ay nakakatulong po para ma-minimize ang epekto ng organism, kasi yun yung nakita ko na pwedeng kumontra sa GMO or sa organism na nakalagay dito sa mais, na nakalagay din sa ibang mga halaman kagaya ng yung soybean at iba pang mga halaman galing abroad, especially South America, na gumagamit at doon sila nag-develop ng GMO na yan na ikinalat. So soon lalabas yung beta eggplant, may GMO din yon. Kaya hindi, kasi ang problema sa eggplant yung uod, kaya dinevelop nila yung plant na yon
na para maging protektado sa uod para hindi kawawa yung production ng farmers kasi sa mga farmers ngayon halos napupunta lang sa insecticide at mga gamot ng halaman yung kanilang kita, kukunti yung kanilang kita dahil sa mapanirang uod. Ngayon yung ating tricky fertilizer, sa patuloy na paggamit nun, yung gaya sinabi ko, nami-minimize at nakokontra yung organism na yon at sa patuloy na paggamit nito, di yung ating mga abono ay ginagawa niyang acidic yung ating lupa. Yung organism na dala ng tricky fertilizer na pupunta sa lupa, yung mga organism na yon mamamahay sa lupa dahil sila dating may mga organism yung ating lupa kaya lang namatay sila sa patuloy na paggamit ng abono, paggamit ng pamatay damo at iba pang mga chemical na ating ginagamit. Kaya yung ating tricky fertilizer na may lamang probiotics, siya yung magre-replace, siya yung papalit ng mga namatay na microorganism sa lupa. Kaya ang nangyayari dito, dumadami yung earthworm, bumabalik yung mga earthworm dahil yung mga microorganism na yan na naalis, na namatay, binabalik ng 3K fertilizer. Kaya patuloy nating pinopromote yung paggamit ng 3K fertilizer para gumanda hindi lang ang inyong halaman kundi pati na rin ang inyong lupa. So sa mga hindi pa rin naniniwala, subukan po ninyo. So makikita mo natin, so pinagsabay natin yung paggamit ng synthetic kasi kapag puro lang organics, no? Hindi masyadong mabubus yung halaman. So kasama yung paggamit ng synthetic at itong paggamit din ng organic para gumanda yung ani, gumanda yung lupa at tumaas yung ating kita. So patuloy lang kayo sa panonood, pagsubaybay sa ating mga video dahil marami pa po tayong ilalahad, marami pa po tayong sasabihin para malaman po ninyo, para matutunan po ninyo na hindi lang gaganda ang inyong ani, hindi lang tataas ang inyong ani, kundi gaganda din ang inyong kalusugan. Para siyempre pagsabay yung magandang ani, magandang kalusugan, di talagang magsasaksid kayo. Pakikinabangan po ninyo yung mga pinaghirapan nyo at hindi mapupunta sa wala. Hindi yung marami kang pera pero nagme-maintain ka naman, hindi ka naman malusog. No? So yung parting ito ng ating maisan, ito yung medyo mayroon pang mga natirang mga uod. Pero din sa loob ng loob wala na. So dito makita natin na may mga ilan-ilan pa. Dapat po nating i-control yung mga uod dahil patuloy nilang sisiraan yung ating mga mais. Kaya dito sa kabila nakita ko na siguro konti lang yung dito. Madamo pa rin kasi hindi sila gumamit ng sulfate at silhouette. Sa atin meron mga damo pero nasisilungan na yan. At konti lang yung mga damo, hindi kagaya dito na napakakapal ng damo. Halos hindi lang matayo yung mga nisprehan ng glyphosate. Sa atin yung mga tumubo na lang yung mga nandyan. Kasi medyo maaga tayo nag-spray ng pamatay damo. So yun po yung mga yun po yung mga nais kong i-share pa maliban sa pagtatanim ng mais at iba pang mga halaman, pagpapaganda nito. I-share ko rin sa inyo tungkol sa kalusugan, tungkol sa kung paano natin i-sustain at i-maintain ang ating kalusugan para in the long run hindi kayo mag-maintain kaagad, hindi mapupunta sa hospital yung kita ninyo. At pag umiinom kayo ng alak, naninigarilyo, itigil-tigil na rin po ninyo kasi magandang mamuhay. Kung mayroon kayong mga problema, ginagamit nyong paraan yung pag-inom ng alak, paninigarilyo para makalimutan ito. Hindi nyo po makakalimutan yan, lalo kayong magkakaroon ng problema sa pagpatuloy na pagpaninigarilyo. Yung ating baga ang isang masasakripisyo. Sa patuloy na pag-inom ng alak, yung ating liver naman ang masisira. So paano nyo mai-enjoy
ang inyong kinitang pera pag mayroon kayong sakit? Wala. Mapupunta lang sa hospital or sa pagpapagamot para ma-maintain ang inyong kalusugan. So, kung mayroon kayong mga bad habits, itigil na po ninyo para ma-enjoy talaga ang buhay. So, patuloy lang po kayo sa pagsubaybay sa ating mga video. God bless po.